Sa kabila ng mga korona, medalya at advocacy ang ipinaglalaban, kamakailan lamang ay napasok si Joy Barcoma sa isang mainit na usapin sa social media. Sa likod ng kanyang mga ngiti, humor at entablado, pinagtatalunan ngayon. Siya ba ay isang maldita na marunong magpatawa o isang bully na may nakaraan noong kolehiyo? The Philippines Showbiz List presents. Sino si Joy Barcoma? Maldita o bully? Early life and education. Ang 27-year-old beauty queen na si Joy Mayan Felix Barcoma ay ipinanganak noong November 17, 1998 sa Bacoor, Cavite. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid, maaga niyang natutunan ang kahalagahan ng responsibilidad at paggabay sa iba. Pundasyon na madalas niyang binanggit bilang batayan ng kanyang karakter at advokasya sa buhay. Sa murang edad na 15, nagsimula na siyang magtrabaho bilang extra sa mga production at events upang matustusan ang kanyang sariling pangangailangan at pag-aaral. Aminado si Joy na mahirap ang simula, ngunit ang lakas ng loob at determinasyon niya ay nagmumula sa pagmamahal sa pamilya at paniniwala niyang walang bagay na hindi kayang gawin kung ito ay para sa mga mahal mo. Hindi masyadong inilalantad ni Joy sa publiko ang detalye tungkol sa kanyang mga magulang o kapatid. Ngunit ayon sa kanyang mga pahayag sa mga interview, malaki ang impluwensya ng pamilya sa paghubog ng kanyang pag-iisip. Nakamit niya ang kanyang Bachelor of Arts degree sa Broadcast Communication mula sa Polytechnic University of the Philippines noong 2018. A pageant veteran. Hindi bago kay Joy ang kinang at pressures ng pageantry. Nakilahok na siya sa iba't ibang national and local competition. Ang unang hakbang niya sa pageantry ay noong 2017 nang sumabak siya sa Miss Polytechnic University of the Philippines. Sa parehong taon, lumahok din siya sa Miss Philippine Islands Visayas, Miss PASUC NCR at Miss PASUC Nationals. Noong 2018, nakamit ni Joy ang first runner-up sa Miss Mandaluyong. Sumunod rito ang pagkapanalo sa ilang local pageant tulad ng Miss San Manuel, Tarlac at Limgas ng Pangasinan Environment. Sa taong iyon, natutunan niya rin ang pageantry ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay, kundi sa kung paano maibabahagi ang boses at kwento ng iba, lalo na sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong at representasyon. Noong 2019, pinatunayan ni Joy ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagiging first runner-up ng Binibining Quezon City. Isang malaking hakbang sa kanyang pageant career ay noong 2021 nang lumahok siya sa Miss World Philippines bilang kinatawan ng Mandaluyong City. Nakapasok siya sa top 24 at nanalo ng Beauty with Purpose Award bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon sa mental health advocacy. Nirepresenta din niya ang munisipalidad ng Huban sa Miss Kasanggayahan Philippines noong 2024. Nakuha naman ni Joy ang titulo bilang Miss Philippines Earth 2025. Tinanghal din siya bilang Miss Mega World Hotels and Resorts, Sampaguita Woman of Substance, na sumasalamin sa love, honor, dignity, and healing. Bilang pambato ng Pilipinas, sumabak si Joy sa Miss Earth 2025 kung saan nagwagi siya ng gold medal para sa Best Interno para sa Asia and Oceania sa Media Moments at Terno Competition. Sa Coronation Night ng Miss Earth, matagumpay siyang nakapasok sa top 25 at kalaunan ay top 8 finalists. Bagaman hindi niya nakuha ang corona, ipinakita niya ang kanyang husay at paninindigan sa stage, kasama na ang paghingi ng panalangin para sa mga nasalanta ng Typhoon Tino bago ang kanyang Q&A performance. Communications Queen. Hindi lamang sa entablado kilala si Joy. Sa labas ng pageant world, marami siyang ginagampanang papel. Bilang broadcast communication graduate, nagsimula siyang magtrabaho bilang consultant sa House of Representatives. Pagkalipas ng 2 taon, naglingkod siya bilang Public Relations Officer sa Presidential Communications Office. Nagtrabaho din siya bilang Disaster Resilience Advocate para sa 2 tech companies sa bansa at bilang consultant sa pamahalaang lungsod ng Bacoor. Ayon kay Joy, ang kanyang trabaho ay higit pa sa sarili niyang interes. Hangarin niya raw na gamitin ang kakayahan niya sa komunikasyon upang magsilbi sa iba at bigyang diin ang kahalagahan ng boses para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Si Joy ay kilala bilang tagapagtaguyod ng mental health awareness, disaster preparedness, at LGBTQIA+ rights at environmental advocacy. Aktibo siyang nag-oorganisa ng talks, outreach programs at disaster readiness seminars sa mga coastal communities. Noong 2023, formal siyang naging mental health and psychosocial support service provider
at kumatawan bilang Region 4A head ng Youth for Mental Health Coalition Incorporated. Bilang isang tunay na nature lover at environmental warrior, aktibo siyang lumalahok sa mga gawain tulad ng pagtatanim ng puno at corals at coastal cleanups tuwing Earth Day. Si Joy ay aktibong sumusuporta rin sa sustainable fashion. Sa korona ng Miss Earth 2025, gumawa siya ng pahayag tungkol sa mga biktima ng bagyo at pati na ang epekto ng mga legal at environmental na issue. Gayunpaman, nagkaroon din ito ng kontrobersiya sa social media kung saan may mga netizen na nagbigay ng puna tungkol sa haba ng kanyang airtime sa Q&A segment. Sa halip na umatras, muling ipinaliwanag ni Joy ang kanyang intensyon at ipinagtanggol ang kanyang desisyon na gamitin ang oras upang magsalita para sa kapwa Pilipino. Nilinaw rin ni Joy ang akusasyon ng netizen kung bakit hindi siya nakapasok sa top 4. Diin niya, hindi ito dahil sa kanyang pahayag tungkol sa bagyo, kundi desisyon ng judges batay sa kanilang hinahanap sa kandidata. Joy on bullying accusations against her. Namumukod tangi si Joy sa pageantry dahil sa kanyang fresh sense of humor. Sa mga quirky video at clever meme-worthy posts, ipinapakita niya na handa siyang magpatawa tungkol sa sarili upang makapagbigay ng ngiti sa iba. Ngunit ang pinapangalagaang imahe ni Joy ay nadadawit ngayon sa intriga. Ilang araw nang mainit na pinag-uusapan online ang tungkol sa akusasyong siya ay bully. Nagsimula ito matapos na may isang netizen ang nag-post online ng kanyang karanasan kay Joy. Ibinahagi ng isang netizen na naranasan niya at ng kanyang mga kaibigan ang pambubuli umano mula kay Joy noong kolehiyo, na nagdulot ng matagal na sakit. Ayon sa kanya, sinubukan ng Youth for Mental Health Coalition Incorporated na magbigay ng pagkakataon para sa pag-uusap at pag-aayos, ngunit hindi umano ito dinaluhan ni Joy. Sa kabila nito, naniniwala ang netizen sa kakayahan ng tao na magbago at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at umaasang maisasama ni Joy ang pananagutan sa kanyang personal na pag-unlad. Matapos kumalat ang post sa Reddit tungkol sa umano'y pambubuli niya noong kolehiyo, nilinaw ni Joy ang kanyang panig sa pamamagitan ng account ng isang kaibigan dahil hindi siya aktibo rito. Mariin niyang iginiit na hindi niya binuli ang nag-post. Ayon kay Joy, ang isyong ito ay hindi bago. Ito ay naibahagi na noong 2021, parehong sa panahon ng kanyang paglahok sa Miss World Philippines at sa isang post ng Youth for Mental Health. Ngunit lumala lamang ang sitwasyon nang naging publiko ito at walang direktang komunikasyon mula sa nagreklamo. Tungkol naman sa paratang na hindi siya sumipot sa mediation ng 2 beses, itinanggi ni Joy ang claim na iyon. Siya mismo ang humiling ng mediation sa Youth for Mental Health, ngunit hindi natuloy ang unang schedule dahil sa pagka-ospital ng ina ng nagreklamo at sa biglaang conflict sa schedule ng parehong panig. Ang ikalawang mediation naman ay hindi natuloy dahil walang available na counselor. May mga screenshot daw siya bilang ebidensya na naipadala rin sa nagreklamo, kaya ayon kay Joy, na-demolish na ang alegasyon. Nagkaroon ng pag-uusap, ngunit hindi nagkaroon ng kasunduan dahil sa magkaibang pananaw. Iginiit ni Joy na ang ginawa niya ay retaliation lamang at hindi pambubuli. Mayroon daw siyang mga resibo at ebidensya para dito. Ngunit pinili niyang hindi ipakita upang hindi ulitin ang ginawa sa kanya sa ibang tao. Inamin ni Joy na hindi siya perpekto at nagkaroon ng pagkukulang, lalo na noong siya ay 16 years old pa. Hindi nga raw siya proud sa mga panahong iyon, ngunit lumaki siya at natutong humarap sa kanyang mga pagkakamali. Ipinaliwanag din ni Joy na naramdaman niyang kailangan niyang magsalita dahil na-drag ang kanyang pangalan sa isang diskusyon at ipinakita ito na parang isang bagong issue. Samantalang matagal na itong lumalabas tuwing siya ay nasa publiko. Ayon sa kanya, paulit-ulit na siyang na-shame online ng parehong tao gamit ang parehong issue. Ngunit ngayon lamang niya na ipahayag ang kanyang panig dahil ipinaalam ito sa kanya ng ilang kaibigan. Bagamat natanggal na ang post matapos niyang linawin ang kanyang panig, sinabi niya na hindi patas na marami nang nakakita sa unang post bago pa man mailahad ang kanyang paliwanag. Kaya mariing hiniling ni Joy na ihinto na ang pagpapalaganap ng ganitong klase ng usapin at naway itigil na ang pagdadrag sa kanyang pangalan sa anumang pagkakataon. Dahil na ipaliwanag niya ito sa mga taong sangkot sa pribado ng maraming beses. Sa pagtatapos ng pahayag, nagpasalamat si Joy sa suporta at magagandang mensahe na natanggap niya at sinabi na ngayon lamang niya nabasa ang mga komento at post tungkol sa kanya sa online community.
Ayon sa kanya, ang layunin niya ay linisin lamang ang kanyang pangalan at ipahayag ang kanyang panig ng maayos. Punto ni Joy, I am maldita, but I am not a bully. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!